Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon, meron akong topic na makakatulong to, dagdag information na pwede makatulong sa ating kalusugan. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So ang topic ko po ngayon is all about nutrition. So since ngayon na month of July is merong tinatawag na nutrition month. So gaano ba talaga kahalaga ang nutrisyon sa ating kalusugan? So ngayon, bago ko ituloy ang topic ko po, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So alam nyo ba na merong kategory kung saan dalawa ang function ng food sa ating katawan. Una, ito po yung tinatawag na nutrition. So napakalaga ang nutrisyon sa ating kalusugan. So ang nutrisyon ay napakalaga para mas lalong mapalakas yung ating immune system. Kasi alam nyo ba na ang ating immune system ay ang the best doctor. So, sa pagiging health conscious natin sa buhay, nakakatulong yon. Kasi sa panahon ngayon talaga is maraming tao nagkakasakit. Dahil lang din talaga sa unhealthy modern lifestyle at saka yung free radicals, saka yung stress, yung radiation, paninigarilyo, at marami pang iba. So yun ay mga nakaka-apekto sa ating kalusugan. So ano ba yung mga dapat nating malaman pagdating sa nutrition? So alam nyo ba, nung elementary pa tayo, merong tinatawag na tatlong classification ng pagkain. Ito po yung Go Foods. So ang Go Foods ay nakukuha to sa mga pagkain sagana sa carbohydrates, kagaya ng kanin o mga root crops, kamote, saging o ano pa yan, ay sagana sa carbohydrates. So importante ang carbohydrates talaga sa ating katawan kasi o yung glucose kasi siya yung nagbibigay sa atin talaga ng energy. Kailangan ng carbohydrates. At the same time, kailangan natin ng grow foods. Ito po yung mga pagkain na sagana sa protina, kagaya ng mga isda, mga karne o seafoods. Yun po yung mga pagkain na sagana sa protina o yung tinatawag na grow foods. At pangatlo, merong tinatawag na glow foods. Ito po yung mga pagkain ng mga prutas, gulay. Yun yung kadalasan na glow foods, which is nakakatulong para sa ating kalusugan. Yung mga tatlong yon o yung tatlo na yon, Go Foods, yung Grow Food, tsaka yung Glow Foods, kasi makakatulong yon sa pating immune system. Pero tandaan, wag din sobra, kasi yung pangalawa, merong tinatawag na pagkain na sagana sa calories. So ang calories ay isa sa nakakasira sa ating immune system. Pag sobra yung calories sa ating katawan, yun po ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng mas malalang sakit o karamdaman, kasi sa panahon ngayon o ating lifestyle ngayon is more on mga instant na mga instant noodles, meron mga soft drinks, meron ng mga burger, mga french fries o ano pa yung mga processed food, which is yung iba is hindi na talaga healthy. Kaya sa panahon ngayon is dapat is maging aware tayo, at kung kakain man tayo sa mga pagkain na yan, kasi kailangan naman talaga kumain, dahan-dahan lang din, wag sobra. Kasi pag sobra at labis mong ginagawa yung isang pagkain na hindi naman healthy, darating ang time o darating ang panahon na pag ma-accumulate yan sa ating katawan at wala pa tayong enough exercise, wala tayong healthy lifestyle at positibong pag-iisip or positive mental attitude, at saka yung supplementation, yung reason magkakaroon tayong mas malalang karamdaman. Kaya napaka-importante na dapat is pangalagaan yung ating kalusugan, kasi ika nga nila, health is wealth. Aanhin mo
ang yaman, kung ikaw naman ay marami ding karamdaman. Kaya importante na dapat is priority talaga sa ating health, kasi ito po yung puhunan natin sa lahat ng ating ginagawa. Kung ikaw ay may pamilya, anak, kung ikaw yung may pinapaaral ng mga anak, o ano pa yan. Kaya importante, maintaining to be healthy becomes necessity. Kaya importante na pangalagaan yung ating kalusugan. So, napakahalaga talaga, kasi sa panahon ngayon is wala na pong pinipiling edad pagdating sa sakit. Kaya importante maging aware tayo, huwag labis kumain ng mga talagang hindi healthy pagkain. So alam niyo naman yung mga healthy at saka hindi healthy. Hindi bawal kumain, pero i-minimize lang pag meron ka ng mga nararamdaman, kasi importante yung umiwas dapat, kasi ika nga nila, prevention is better than cure. Pero sa panahon ngayon talaga is cure muna bago prevention. Saka ka na umiwas pag andyan na, kung nangyari na sa'yo na meron ka ng matinding karamdaman. Kaya importante is dapat is magkaroon ta ng enough exercise talaga hanggat maaari. Kahit 30 minutes lang araw-araw talaga required yan para pagpawisan talaga tayo. Pero sa panahon ngayon na bihira lang tayo nag-exercise, napaka-importante na meron tayong tinitake ng mga supplement hanggat maaari, o kaya mga pagkain na mga masustansya para mas mapalakas pa yung ating immune system. Kasi ang mga sakit ay talagang nanggaling yan sa pagkain talaga natin, wala pong iba. Kasi ang function ng pagkain talaga is meron siyang toxins at saka yung body imbalance. Yun yung mga factors na nakakapekto sa ating health, na dapat is panatilihing malusog ang ating pangangatawan. Kasi merong tinatawag na 4 pillars of health. Ito yung healthy diet, healthy lifestyle, positive mental attitude, tsaka supplementation. Kaya kung ikaw ay hindi ka mahilig sa prutas, gulay, kaya importante pag may mga supplement na sagana sa mga vitamins, minerals, mag-take ka, kasi napakahalaga talaga yung supplement or nutritional supplement o ano pa yung ginitake mo, na talaga makakatulong mag-boost ng ating immune system. Kasi ang the best doctor talaga yung ating immune system. Kasi tandaan, the best protection is early detection. Kung meron ka nang nararamdaman, pag na-detect na, kung nagpapa-check up ka sa ospital o doktor, dapat kung ano yung bawal, mas maganda iwasan mo kung ano yung bawal. Kasi kahit gaano pa kaganda yung isang produkto, pag hindi mo rin iniiwasan yung bawal at wala kang tamang disiplina, babalik at babalik rin yung sakit kahit gaano pa ka-effective yung gamot o supplement na tinitake mo. Importante pa rin talaga yung tamang disiplina. Kaya huwag kalimutan talaga na maging aware tayo, kasi health is wealth. So yun lang po, maraming salamat po.